Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At tatalakayin po natin ang tungkol dito kay Deo Balbuena, aka Diwata, ay inaresto na naman po siya, di umano, ng mga kapulisan sa kanyang viral na naman dito. Di ko alam kung bakit siya inaresto, pero sabi dito sa balita ay naglabag daw siya sa isang ordinansa sa Mandaluyong City. Depensa naman ni Diwata, mga ka-plastic, ay hindi naman daw siya napapadpad. Ganun pa man hindi naman siya taga Mandaluyong, mga ka-plastic. So, may mga hearsay kasi na sinasabi na si Diwata daw ang nandoon sa mismong lugar. So panoorin natin yung video para malinawan tayo kung talagang nagsisinungaling si Diwata o cloud chaser na naman to, mga ka-plastic, o talagang insidente na naman na gumagawa na naman siya ng ingay bagamat hindi na po uso ang kanyang paresan, mga ka-plastic. So panoorin natin. Inaresto si social media personality Deo Balbuena o mas kilala bilang si Diwata dahil umano sa paglabag sa ordinansa sa Mandaluyong. Depensa niya, hindi naman siya napapadpad sa lungsod. Nasa frontline ang balita niyan, si Faith Del Mundo. Meron po kayong reklamo na kayo po ay... Dumulog sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo ang social media personality na si Deo Balbuena o mas kilala bilang si Diwata. Kwento niya, Martes nang biglang pumunta ang mga pulis sa bahay niya sa Cavite para magsilbi ng arrest warrant. Inaresto siya dahil sa paglabag sa ordinansa sa Mandaluyong dahil daw sa pakikipag-inuman sa kalye. Pero laking pagtataka ni Diwata dahil hindi raw siya nakipag-inuman. Hindi rin siya taga Mandaluyong, sa Cavite at sa paresan niya lang sa Pasay siya madalas pumunta. Yun. Sabi naman niya na taga Pasay po siya at never po siyang napadpad sa Mandaluyong City, mga ka-plastic. So, marami pong nagsasabi, pero base naman sa larawan, wala naman pong kahit isang trace na nandoon si Diwata. Kasi kung makikita mo yung picture, yan, kung mapapansin nyo yung larawan, mga ka-plastic, so hindi natin assurance na talaga si Diwata yung nandyan. Even yung nakatalikod na lalaki sa picture. At sabi pa nga dito, bukod sa nakipag-inuman ay nagkalat pa po siya doon, mga ka-plastic. So, basahin muna natin yung comment bago tayo magtungo doon sa susunod na sasabihin niya sa video. Magaling lang si Tulfo pag marites, anak niya walang salita. Yung tungkol kay Ralph Tulfo, no, naglaklak doon sa Las Vegas na nag-aksaya ng halos 7 million o 2.6 million galing sa bulsa ng taong bayan. So, pinerahan lang to si Diwata. Nagpiyansa ayon, matik pera na. Madaming buhayang pulis ngayon na nagmamana kay Saldi Corap at Martin Romualdez. Sabi naman ni si Romualdez, ipatawag mo at si Saldi ko. Puro nonsense. Senate hearing agad, flood control muna. Yun nga mga ka-plastic, pero mamaya na yan. Grabe naman katanga, pulis na yan. Hindi man lang bineripika kung talagang si Diwata yung nasa larawan. Yan ang lespo na tanga kupal na pulis. Marami nagsasabi na pumapanig kay Diwata dito sa mga puntong ito. Gagatasan sana nila yung si Torre, aka Torre. Sabi ni Jay Sanico, bakit ganon? Karamihan sa mga pulis parang hindi na ginagamit yung utak. Sinasayang ninyo lang ilang taon na pinag-aralan ninyo. Nag-aaral pa yan ng di ba? RA, mga ka-plastic. Yan. Uunahin nyo pa yung hearing na yan kaysa sa hearing ng korupsyon na mas importante ngayon na
hanggang ngayon ay wala pa rin nakukulong. So tuloy natin yung video kung bakit yun yung mga comment ng mga netizens. Daw sa pakikipag-inuman sa kalye. Pero laking pagtataka ni Diwata dahil hindi raw siya nakipag-inuman. Hindi rin siya taga Mandaluyong sa Cavite at sa paresan niya lang sa Pasay siya madalas pumunta. Ang sabi pa nga nung una, nagtapon daw ako ng basura. Sabi ko, ang layo naman ng Pasay sa Mandaluyong, doon pa ako magkakaroon ng tapunan ng basura. Hindi ko naman po talaga ginawa. Nagulat lang ako bakit kasama dito yung pangalan ko. Is it Hindi possible yung- na may gumamit po ng pangalan nyo? Yes, sa tingin ko po. Sa tingin ko po, meron. Doon lang talaga yung area. Nakausap din ng programa ang isang pulis ng Mandaluyong na humuli sa grupong nag-inuman. Inilahad niyang wala nga si Diwata sa mga nahuli niya. May Una sa lahat, kung wala naman pala si Diwata sa lugar na yun, bakit pa nagpiyansa si Diwata ng 3,000? Yun ang most important thing. Dapat hindi ka nagbigay ng piyansa. Kasi alam mo sa sarili mo na wala ka sa lugar na yun. 'Di ba? Buti pa sa Mandaluyong may ordinansang ganun. Bakit sa Cainta ang dami nag-iinuman pero hindi hinuhuli ng kapulisan doon? Samantalang 10 hakbang lang ang pagitan na kung saan nandun yung mga nag-iinuman, nag-iingay at mga nagsusugal pa sa kalagitnaan ng kalsada habang nag-iinom. Pero walang ganong klaseng ordinansa ang Cainta, mga kaplastik. So ibig sabihin, maswerte pa yung mga taga-Cainta, mga kaplastik. Diba? At nagtataka ako, bakit ka pa nagbayad ng piyansa kung wala ka naman dun sa insidente na yun? Pwede naman ilaban yun. Diba? nakita lang daw ang isa sa mga violator ng Team ID na may pangalang Deo Balbuena. Inamin mo na hindi si Diwata yun. Hindi po si Diwata yun yung nandoon. Yung pinakita lang po sa aking Tin ID, yun po ang nakalagay na pangalan. Kaya nga, Celso, pero Tin ID yung napakatanga naman ng polis na ito. Hindi ba niya kinumpirma nung that time na nandun ba talaga si Diwata sa oras na yun? Diba? Bakit kailangan yung ID yung i-ID? Paano kung nagkataong may kapangalan lang siya? Diba? Sa dinami-dami ng tao sa Pilipinas, meron at meron talagang mga magkakapareho ng pangalan, pero not totally sa buong pangalan. So, meaning to say na pinaraan lang talaga si Diwata dito. Diba? Or else, may mga conflict of interest ang mga kapulisan. Broy mo, nasa Pasay yung tao, tapos nasa Mandaluyong. Diba? Mag-iinuman pa doon. Mag-aabala siya ng oras na pumunta doon sa lugar na yun na wala naman siya kakilala ron. Diba? Tuloy natin. Sermon tuloy ang inabot ng pulis. kung buti ito si Diwata, merong 3,000 pang piyansa. Eh paano kung mahirap yung nakulong? Eh di hanggang ngayon nasa kulungan siya. Hinala ng abogado Tama ba, ni sir? Diwata. Nakuha sa social media ang mga detalye ng kanyang pagkakilanlan. Posible rin daw na panaguti ng mga pulis dahil sa pag-aresto kay Diwata. Plano ni Senator Raffy Tulfo na magpatawag ng Senate hearing kaugnay sa identity theft at iimbitahan si Diwata. Bakit kailangan mong i-Senate hearing yan? Bakit yung anak mong si Ralph Tulfo hindi mo i-Senate hearing? Diba? Tignan mo, namatay na lang yung issue about dun. Nakitang-kita ng taong bayan na gumastos ng $4,000 sa isang gabi lang. Diba? Na humigit kumulang 7 million ang ginastos ng kanyang anak. Bakit hindi mo sinenate hearing? Pero pagdating sa mga maliliit na tao, sa mga small time, gusto mo pang i-Senate hearing? Oh, naman. Raffy Tulfo naman. Huwag namang ganon. Ba't yung anak mo hindi mo gawan ng paraan na i-Senate hearing? Na gumastos ng milyones. At imbestigahan kung saan nanggagaling yung perang yon. Kahit pa sabihin, madali lang naman sabihin na galing sa bulsa ng anak mo yon, pero imposible yun eh.
Sa isang gabi, maggagastos ka ng milyon-milyon. Iinom ka lang doon. Ba't kayo iinom sa Las Vegas ng gano'n? Kamahal na halaga. Kung pwede naman kayo mag-inom dito sa Pilipinas. Diba? Huwag nyo nang abalahin pa. Nagawan pa ng Senate hearing para ano? Para pagtakpan na naman ang flood control project na hanggang ngayon wala pa rin nakukulong. Diba? Hanggang ngayon, nagkwekwentuhan pa rin kayo dyan sa Senate hearing about sa kung sino dapat managot sa flood control project. Lumalabnaw na nga ang issue. Hindi nyo pa rin alam kung sino ang dapat managot, kung sino ang dapat makulong. Tapos ito dadagdag nyo pa para mapagtakpan nyo mga kasalanan ng mga kongresista at mga senador dyan. Diba? Huwag naman ganun. Huwag nyo namang gawing tanga ang mga Pilipino na maghahanap kayo ng tao na ipangtatakip sa mga issue na yang nangyayari dito sa Pilipinas. At dahil dyan, marami na mga investors dito na hindi na naiengganyo mag-invest. Dahil nakikita nila na sa damakmak na manduruga sa mga Pilipino dito sa Pilipinas. Even yung pagpapapalit na lang ng pera sa mga palitan ng pera sa ibang bansa, kine-question na rin ng mga tao din. Dahil tinatanong kung saan galing yung pera na hinahawak nila. Ganong karumi na ang Pilipinas. Even ang mga ibang bansa, hindi na tayo pinagkakatiwalaan. Diba? Kahit ng mga netizens nagtataka bakit isi-Senate hearing samantalang napakaliit na bagay lang yan. Pwede naman ipag-usapan sa korte yan o kaya sa presinto yan. Sino ba si Diwata para gawan ng Senate hearing yung hayop na yan? Diba? Mga kaplastik, talagang harap-harapan tayong tinatarantado ng mga malalaking tao dito sa social media. Na kailangan pang i-Senate hearing yung ganyang bagay na pwede namang gawa ng paraan. Diba? Mga kaplastik, ano sa tingin nyo? So hanggang dito na lang ang aking opinion, umahaba na rin. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Combit, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.